Maagang nagising si Teresa. Ang katahimikan sa paligid ay parang binabasag ng tunog ng tibok ng kanyang puso. Mabigat, magulo, masakit. Sa lamesa nakalatag nga ang maliit na backpack na puno ng mga damit, pasalubong at mga larawan ng pamilya. Sa tabi ng bintana tahimik na nag-aayos si Dante ng thermos. Makikita sa mukha niya ang tensyon. Mahal, oras na, kailangan ko nang pumunta sa terminal. Maghihintay na si Manong. Hindi na nga lamang nakalingon pa si Dante. Hindi pa ba pwedeng palipasin muna? Wala bang ibang paraan, Teresa? Alam mong wala tayong ibang choice, Dante. 3 bibig ang kailangan pakainin. Kailangan may magsakripisyo sa atin. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Tumakbo ang cute na triplets na sina Nico, Liza at Anton. Bit-bit nga ang mga laruan, nakita nga nilang nakaayos na nga ang bag ni Teresa. Naiiyak na nga ang batang si Liza. Mama, bakit ka po alis? Di ba po sabi mo birthday ko po pupunta tayo sa Jollibee? Pilit nang umiti nga si Teresa pero pinipigilan ng luha. Oo anak, pupunta tayo pero hindi pa sa ngayon ha? Magtatrabaho muna si Mama para sa inyo. Lumapit si Anton at niyakap ang bewang ng ina. Ayoko po ng bagong damit kung wala ka naman po dito. Napaluhod na nga lamang si Teresa para mapantayan ang mga batang anak. Niyakap ang 3. Mga anak, sana maintindihan niyo si Mama. Hindi ito madali para sa akin. Pero mas mahirap isipin na wala kayong gatas, wala kayong lapis sa eskwela, wala kayong pangarap. Kailangan ko kayong iwan para makuha natin yun. Habang nangyayari ang emosyonal na eksena, nanatiling tahimik si Dante. Makikita sa mukha niya ang pagkalito. Gusto niyang pigilan si Teresa pero alam niyang wala silang ibang opsyon. Ngunit may galit, may selos, at may takot nga na hindi niya masabi. Mahal, bakit ikaw palaging lumalaban? Para bang wala akong silbi. Tumayo na nga lamang si Teresa at humarap sa asawa. Hindi ko naman sinasabing wala kang silbi. Pero aminin natin, hindi sapat ang kinikita mo. Ikaw ang haligi dito, ako ang magtataas ng bubong. Kaya nga kailangan nating magtulungan, di ba? Mahina halos nga pabulong na sa adaman ni Dante. Paano kung sa pag-alis mo, magbago ang lahat? Kung magbabago man, sana hindi ang pagmamahal mo. Dahil kahit ilang milya pang pagitan natin at tiwala mo ang kailangan ko. Laban ito para sa atin. Biglang may bumusina nga sa labas. Dumating na nga si Manong driver na magsasakay nga kay Teresa. Umiiyak si Liza. Si Anton ayaw bumitaw. Si Nico tahimik lang at nakatitig kay Dante na parang humihingi ng tulong. Niluhod muli ni Teresa ang mga anak. Makinig kayo kay Papa, ha? Magiging mabuting bata. Mag-aaral ng mabuti, makikinig sa matatanda. Lagi yung tatandaan, lahat ng ginagawa ni Mama ay para sa inyo. Sa adaman ni Liza, Promise po Mama, hindi po kita kakalimutan kahit araw-araw po kitang hindi makita. Ibibili mo po ba ako ng robot yung tulad po nung nasa TV? saad naman ni Anton. Tumawa ng mahina na nga lamang si Teresa at pilit. Oo naman anak, pag-uwi ko may robot ka, may Jollibee tayo at may yakap na walang katapusan. Huling lumapit si Dante. Tumitig silang dalawa, tahimik at malalim. Sa wakas niyakap nga ni Dante si Teresa. Mahigpit, tila ayaw nang pakawalan pa. Pangako mo babalik ka. Huwag mong hayaan na ang layo ay sirain tayo. Tumangutang si Teresa, sabay ngumiti. Ang dapat mong panghawakan, yung tiwala mo sa akin. Hindi lang pangako ang bitbit ko kundi pangarap natin. Sabay haplos sa mukha ng asawa. Pagkalag nga ng yakap mabilis na umalis si Teresa at sumakay ng sasakyan. Habang papalayo lumingon siya sa bintana, nakita niyang umiiyak ang mga anak. At si Dante, hawak ang kanilang litrato,
nakatingala sa langit na parang nagdarasal. Ngunit habang humaharurot ang sasakyan, hindi niya alam ang tiwalang inalagaan niya sa puso unti-unting mabubuwag, masisira at mapapalitan ng lamat na pilit niyang ibabangon pagbalik. Mainit, mabigat ang hangin. Sa bawat sulok ng mansyon ng mga Al-Mutairi, makikita ang lahat ng klase ng luho, mga gintong kurtina, marmol na sahig at chandelier na parang araw nga sa kisame. Pero para kay Teresa, ang bawat araw ay isang pagkakulong sa ginintoang hawla. Isang buwan pa lamang siya roon, isang buwan bilang OFW, pero parang taon na nga ang pagod at hirap na nararamdaman sa katawan at puso. Sa bawat utos ng among babae, puro kutsa at insulto. Sa bawat kilos, tinitignan siya mula ulo hanggang paa, parang wala siyang halaga. Ngunit mas masakit ang tahimik na tingin ng kanyang among lalaki. Si Malik. Isang araw habang naglilinis siya ng silid nito, nagsimula ang bangungot. Mabagal nga ang lakad ni Malik, nakasarang pinto sa likod. Teresa, you clean very well, very obedient, just the kind I like. Nakayuko nga si Teresa at hindi tumitingin. Sir, I'm just doing my job. Saad ni Teresa. Lumapit si Malik dahan-dahang lumuhod sa harap niya habang pinupunasan niyang sahig. Your job is what I say it is. Napahinto ng lamig ang likod, tinapik ang kamay ni Malik na bigla nga niyang naramdaman sa kanyang braso. Sir, please, I'm just here to clean, nothing else. Saad naman ni Teresa. Pero malamig, pabulong at nakangiti na saad pa nga ni Malik. Come now, no one will know. My wife is out. I pay you triple. You want to send more money? Yes? Nangatog na nga si Teresa. Sir, I have children. Please let me go. Profesional pa rin na saad niya. Hinawakan ni Malik ang kanyang bewang. Pilit siyang hinila na pahiyaw si Teresa nanginginig. Pilit niyang kumawala. Sir, I said no, don't touch me. Sinampal nga siya ni Malik. Hindi malakas pero sapat para mapasandal siya sa pader. Stupid woman, you think you can say no to me? Sumisigaw at umiyak na nga si Teresa. Wala ba akong karapatang maging tao? Ina ako, tao lang din ako. Biglang tumakbo si Teresa palayo. Hinabol siya ni Malik. Nakalakang pintuan ng kwarto pero napansin niyang bukas ang maliit na bintana sa banyo. Walang pag-alinlangan gumapang siya, palabas, kahit may sugat nga ang tuhod. Sa likod ng bahay sa ilalim ng gabi, tumakbo si Teresa. Walang sapatos, may sugat at nanginginig sa takot hanggang sa makarating nga siya sa guardhouse at nagsisisigaw ng, Help me! Please help me! He tried to rape me! Ang gwardiya ay nagulat. Tinawagan agad ang agency. Sa loob naman ng isang oras, kinuhan nga siya ng kanyang ahente at sinakay sa kotse. Tahimik siya, nanginginig. Tulala sa loob ng sasakyan, tuloy-tuloy ang luha ni Teresa. Ma'am Teresa, we will file a complaint. Pero mahirap yan dito. Mayayaman ng employers mo. Saad naman ni Teresa, mahina at puno ng puot. Wala akong pakialam sa pera nila. Wala akong pakialam kung makulong ako. Pero hindi ko hahayaang tapakan ako ng ganyan lang. Hindi ako puta, ina ako. Saad naman ng agent, gusto mo ba na lumipat ng employer? May isa pang naghahanap ng katulong, mas mabait daw. Tumitig nga si Teresa sa labas ng bintana. Mahigpit ang hawak sa krus na nakasabit nga sa leeg. Simula ngayon hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Dito sa lugar na to, ikaw lang ang kakampi mo. Lahat ng ngiti may kapalit. Lahat ng kabaitan may layunin. Mula noon hindi na nga ang dating Teresa ang makikita sa salamin. Sa bawat pagtanggap ng sahod, wala ni katiting na saya. Lahat ng yun ay padala sa Pilipinas para sa mga anak niya ang akala niya'y ligtas, minamahal at iniingatan. Hindi niya alam
Sa kanyang pagbagsak sa ibang bansa, sabay rin palang gumuguho ang buhay na iniwan niya. Isang buwan makalipas ang insidenteng halos wasakin nga ang dangal ni Teresa, patuloy pa nga rin ang laban niya. Sa kabila ng mga pilat, sa katawan at puso, hindi siya tumigil, buwan-buwan nagpapadala siya ng pera para sa pamilya. Sa kabilang dulo naman ng mundo, sa bayan ng San Roque, masaya si Aling Rosa, ina ni Dante, habang inaabot ng remittance center ang sobre ng pera. Saad nga ng teller, "O Aling Rosa, heto na po ulit ang padala ni Ma'am Teresa, malaki-laki ngayon ha." Saad naman ni Aling Rosa. Sabay nakangisi nga nang mapanlin lang, "Syempre, mabait talaga yung si Teresa, mahal na mahal kami eh. Tsaka, ako na rin kasi ang tumatayong ina't ama ng mga bata ngayon." Tumango na nga lamang ang teller. Kamusta na po pala si Kuya Dante?" "Hayun, ewan ko ba dyan sa anak ko. Kung hindi ko pabubuhatin ang bahay na to, malulunod na yung 3 bata sa utang at kahihiyan." Pagkalis ng teller, dumiretso nga si Aling Rosa sa bangko. Sa halip na iuwi nga ang pera sa mga bata, diretsong ipinasok ito sa kanyang sarili. Emergency savings account niya. Sa bahay, nasa isang sulok lamang ang triplets. Marurungis, nangihina at tila gutom. Si Lisa hawak nga ang isang punit na notebook, si Anton walang tsinelas, si Nico tahimik at gutom. Lola, wala na po kaming gatas. Saad nga ni Lisa. Pasigaw at galit naman na saad ni Aling Rosa. "Gatas na naman? Ano akala niyo sa ina niyo, bangko? Hindi pa nga kasya yung pinadala niya kung ano-ano pang hinihingi niyo. Palibhasa, na-spoil kayo nung nandito siya." Pero sabi po ni Mama dati, padala daw po siya palagi. Saan po napupunta yon, Lola? Saad naman ni Aling Rosa, sabay lumapit at hinampas pa nga ng basang trapo ang mesa. "Wala kayong karapatang magtanong. Dito kayo nakatira. Kaya kung anong tirang pagkain ang meron, yun ang tanggapin nyo. Mga walang utang na loob." Saad naman ni Nico sa mahinang boses at halos hindi marinig. Lola, mahal pa ba kami ni Mama? Sandaling natahimik na nga lamang si Aling Rosa. Ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sarap ng tagumpay na unti-unti niyang nakakamit. Pabulong na saad nga nito na parang may ngiting demonyo pa. "Mahal, tignan niyo nga na hindi bumalik. Baka may iba na yun sa abroad. Mga bata pa kayo pero oras na para matutong tanggapin ang katotohanan. Minsan ang ina nangiiwan talaga." Sa gabing yun habang natutulog ang triplets, sa matigas na banig tahimik na kausap ni Aling Rosa si Dante. Si Dante na galing sa trabaho at pagod na pagod. "Ma, nakarating na raw ang padala ni Teresa. Pwede bang dagdagan natin ang gatas tsaka bitamina ng mga bata?" Nakapamewang naman si Aling Rosa. "Diyos ko Dante, hindi pa sapat ang trabaho mo? Gusto mong lahat ng padala ng asawa mo ipambili ng luha ng anak nyo? Baka nga hindi na sa inyo galing yung pera na yan eh." Nagulat nga si Dante. "Ma, anong ibig mong sabihin?" Malamig at tuso nga na saad nito. "Isipin mo nga, buwan-buwan may padala, pero may panahon pa ba siya na tumawag? Mag-message, baka nga may ibang lalaking tinutulungan na yun. At ikaw ang amaan dito pero ang pera diretso sa pangalan ko. Hindi ba nakakapagtaka yun?" Halos mabaliw naman sa duda si Dante. Hindi rin naman siya masisisi dahil sobrang layo nila sa isa't isa. "Hindi si Teresa yung ganun, Ma. Kilala ko siya, hindi siya ganun." Saad naman ni Aling Rosa. "Kilala mo? Kung kilala mo siya, bakit mo siya pinayagang umalis? Ang babaeng lumalayo sa asawa, sa anak malamang, hindi pamilya ang pinipili." Nanginginig sa galit at kalituhan naman na saad ni Dante. "Ma, tama na. Hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yung mga hinala mo pero..." Pumagit na naman si Aling Rosa at may diin na saad. "Makinig ka, Dante. Habang ako ang nag-aalaga sa anak mo, habang ako ang tumatayong ina sa bahay na to, ako ang mas dapat mong paniwalaan. Hindi yung babaeng nagpapadala lang ng pera pero iniwan kayong gutay-gutay." Samantala,
Sa Dubai habang hawak ni Teresa ang litrato ng triplets at ng kanyang asawa, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kakilala sa bayan. At saad nga dito sa mensaheng to? Teresa, may usap-usapan dito. Sabi raw ng biyanan mo hindi mo na raw mahal si Dante. Alam mo ba, sabi pa may kinakasama ka na raw sa Dubai, totoo ba yun? Nanginig naman ang kamay ni Teresa at unti-unting napuno ng galit. Anong klaseng kasinungalingan to? Tumayo siya, tumitig sa salamin na papikit. Aling Rosa, kung akala mo hindi ko malalaman, mali ka. Hindi mo alam kung gaano nakaraming galit ang pinipigil ko at kung gaano ako nagpapakatatag dito. Hindi na ako ang Teresa na kilala mo. At doon, nagsimula ang pagguho. Tahimik ngunit malalim na pagbitak sa tiwala sa panahong umaasa si Teresa na magaan ang buhay ng kanyang mga anak. Hindi niya alam, unti-unti silang inaagawan ng pagkatao, pagmamahal at karapatan ng mismong taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang asawa at mga anak. Nakangiting hawak nga ni Teresa ang cellphone, katatanggap lang niya ng sahod at agad nga niyang ipinadala sa remittance. Habang nagvo-voice message nga si Teresa, "Love, pinadala ko na po yung pera. Pambili ng vitamins ng triplets ha, saka konting dagdag para sa matrikula. Miss na miss ko na kayo, Dante. Sana kahit saglit makausap ko kayo sa video call kahit mukha niyo lang, kahit sandali lang." Walang sagot. Hindi man lamang na scene. Baka busy, baka may sira ang signal, baka pagod lang siya. Saad naman ni Teresa pero puro baka. Hindi sapat para takpan ang katotohanan. Palaging tahimik ang kabilang linya. Samantalang sa Pilipinas naman, sa dilim ng sala na upo si Dante habang si Aling Rosa ay abala sa pagsasaing. May hawak siyang cellphone. Hawak ang mga voice messages ni Teresa pero hindi niya ito pinapakinggan. Isang linggo na nga ang nakalipas. Oh, hindi mo pa rin sinasagot yung asawa mong nagimang bayan. Kung ako sa'yo, hayaan mo na. Kung mahal ka nun, hindi ka niya iiwan. Pangsulsol pa nga ni Aling Rosa. Ma, hindi naman siya nang iwan eh. Sad nga muli ni Aling Rosa. Lumapit gamit ang mapanlin lang na boses. Yan nga ang punto ko, anak. Habang binubuhay mo rito ang mga anak niyo, siya roon baka may ibang tinutulungan na. Hindi ba't sabi mo nagbago ang tono niya? Parang laging may tinatago. Tila nalilito muli si Dante. Hindi ko po alam pero ramdam ko naman na may mali. Pero alam ko na andyan pa rin siya. Kaya lang dati araw-araw siyang tumatawag. Ngayon, puro padala na lang. Walang kwento, walang lambing. Nakapamewang at naglalakad naman ng paikot na saad ni Aling Rosa. Kasi gamitin mo ang utak mo, anak. Babaeng malayo, may kalayaan. Babaeng malayo, may pagkakataon. Ewan ko sa'yo. Pero kung ako ang lalaki, hindi ako papakain sa limos ng babaeng malandi. Sigaw pa rin niya. Biglang sumigaw na nga si Dante. Pinipigil ang sarili pero hindi na nga niya kaya. Ma, tama na! Saad naman ni Aling Rosa. Aba, sumisigaw ka pa dyan? Anong paniniwala ba ang meron ka sa babaeng yan? Sa bawat padala niya iniipon ko pero para kanino ba talaga ang perang yon ha? Para sa triplets o para sa kinakasama niya sa Dubai? Samantala si Teresa naman, isang linggo, isang buwan walang sagot. Kaya galit na galit nga siya, naluluhang nagre-record. Dante, ilang beses na akong tumatawag. Alam kong nakikita mong nag-e-effort ako, hindi ako perpekto pero hindi ako traidor. Hindi ako katulad ng iniisip mo o kung ano man ang sinasabi ng ina mo. Huminga siya ng malalim. Alam mo bang kaya kong tiisin ang sakit dito? Ang pagod, ang gutom at ang paminsan-minsan na pagmumura ng amo dahil iniisip kong may naghihintay sa akin sa Pilipinas. Matatapos din ang paghihirap na to pero bakit ganito? Bakit parang ako pa yung may kasalanan? Tumulo nga ang luha sa pisngi ni Teresa. Habang yakap-yakap ang lumang teddy bear,
Nanganak. Diyos ko, bigyan mo ko ng lakas. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Samantala sa bahay naman nila Dante, nasa silid nga si Dante hawak ang cellphone habang tahimik na pinagmamasdan ng mga anak. Tila hinihintay nga ang mensahe ni Teresa. May iba na si Teresa? Niloloko na lang ba niya ako? Hindi na ba niya ako mahal? Pero bakit? Bakit nangyayari to? Bakit parang mas pinipili ko nang maniwala sa iba? Sa labas ng kwarto palihim na nakikinig nga si Aling Rosa, may hawak na sobre ng perang padala. Malapit na Teresa. Konti na lang at ako na lang ang matitira. Samantala sa San Pedro, Laguna, 3:00 ang madaling araw, nakasakay ng tricycle si Teresa. Bitbit ang 2 malalaking maleta, puno ng pag-asa. Sa bawat kadyat nga ng makina, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa isip niya, yayakapin na nga niyang mga anak niya. Kakain sila ng sinigang na baboy at magkukwentuhan ng masaya habang madaling araw. Pero pagdating sa harap ng bahay nila, madilim, tahimik at may bagong kandado nga, ang gate. Parang nagtataka na nga si Teresa. Kinatok niya ang gate ng may kaba. Dante, Ma, nandyan ba kayo? Mga anak, si Mama na to. Pero walang sagot. Lumapit ang kapitbahay si Aling Marites. May dalang tabo. Ay, Day! Nakauwi ka na pala. Diyos ko, Teresa. Pasensya na ha pero wala na sila dyan eh. Hindi mo ba alam? Saad pa nga ni Aling Marites na nagtataka rin. Nanlaki naman ang mga mata ni Teresa. Anong ibig mong sabihin, Aling Marites? Yung mga anak mo. Pinalayas ng biyanan mo si Aling Rosa. Ilang buwan na rin hindi mo raw tinatawagan si Dante. Kaya yun, pinapaniwala niya lahat ng tao na iniwan mo na silang lahat. Halos mapasigaw nga si Teresa. Hindi totoo yan. Hindi ako umalis para lang tumakas. Pinaghirapan ko yung bawat sentimong pinadala ko. San si Dante? Nasaan ang mga anak ko, alam mo ba, Aling Marites? Si Dante, ayun sumama na ulit sa nanay niya. Diyan sa kabilang barangay, doon na sila tumitira. Yung mga anak mo napulot ng tita mo. Naku, gutom na gutom daw ng dalhin. Teresa, hindi ko alam bakit nagkaganyan. Akala ko ayos kayo. Nanginginig na ang buong katawan. Akala ko nga rin, Aling Marites eh. Akala ko pamilya ako dito. Samantala ilang oras ang lumipas, si Teresa basang-basa ng ulan nakatayo sa harap ng bahay ng kapatid ni Dante kung saan siya natunton. Kumatok nga siya at may bumukas ng pinto si Dante tulala. Teresa? Tanong nga niya. Wag mo kong tere-teresahin dyan ha, Dante. Nasaan ang mga anak ko ha? Bakit ka ba umuwi nang walang pasabi? Anong pasabi ang kailangan ko sa asawang hindi na sumasagot sa kahit anong tawag o mensahe ko? Napayo ko si Dante. Nalilito siya. Si Teresa kinukontak siya. Teresa, hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Ang dami kong narinig. Ang dami mong hindi sinabi. Ang dami kong hindi sinabi dahil ang dami kong tiniis. Akala mo ba, madali ang mabuhay sa ibang bansa? Sa mga among halos babuyin ka? Akala mo ba kaya kong ngumiti habang sinisigawan at tinatrato akong basahan? Ginawa ko yun para sa inyo. Para sa mga anak natin. Naniwala ako kay Mama. Na baka may iba ka na. Na baka hindi na ikaw ang Teresa na iniwan ko dito. Napatawa nga ng mapait si Teresa. At hindi mo man lang ako pinaglaban? Hindi mo man lang sinubukang alamin ng totoo? Hindi mo ko pinagkatiwalaan, Dante. Nag-iwas ng tingin si Dante. Hindi ko alam kung paano. Natakot ako, nasaktan ako. Tumingin ng diretso sa mata niya. Malamig ang boses. At habang ikaw abala sa damdamin mo, Dante, pinalayas ng nanay mo ang mga anak natin. Gutom, nilalamig, inalipusta at wala ka. Natahimik nga si Dante. Teka, pinalayas?
Nasaan sila ngayon? So pinaikot ka nga talaga ng biyanan ko. Kung hindi mo nga alam, wag mo nang itanong pa. Iba na ang Teresa na nasa harapan mo ngayon. At hindi mo ito kayang buuin lang sa sorry. Ilang hakbang mula sa loob lumabas nga si Aling Rosa. Mataas pa ang kilay, may hawak na tasa ng kape. Aba, kung hindi pa pala bumalik ang Reyna. Tapos na ba ang kabit-kabit sa ibang bansa? Kamusta? May naipon ka ba para sa sarili mo o binigay mo na lahat sa lalaking banyaga? Huminga ng malalim nga si Teresa, nanginginig ang boses sa galit. Wag na wag mong idadamay ang pagkatao ko sa lason mong dila, Aling Rosa. Kung may kabit man dito, ikaw yun sa pera ko. Kinamit mo mga anak ko. Kinamit mo ang asawa ko para saan? Para sa sarili mong kasakiman. Abang, tapang mo, dati-rati iyakin ka lang. Ngayon marunong ka na palang sumagot. Anong klaseng inang umaalis sa bansa at iniiwan ng anak? Paghahamon pa nga ni Aling Rosa, na parang wala man lang pagsisisi sa mga ginagawa niya. Ang ina na gumagapang sa hirap para lang mabigyan sila ng kinabukasan. At habang inaakala kong may tahanang uuwian pa sila, pinalayas mo sila na parang mga aso. Mahina namang tanong nga ni Dante. Ma, ano to? Totoo ba? Natahimik sa Aling Rosa pero pilit pinapagtanggol ang sarili. Gusto ko lang kayong iligtas sa babaeng yan. Mali ang mundo niyo, habang siya ang tinitingala niyo. Pero ngayon bumalik siya. Kaya Dante, ikaw na ang bahala pero sa bahay kong to, ayoko na sa kanya. Malamig ang tingin ni Teresa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman kailanman hinangad tumira sa impyerno. Tinalikuran nga ni Teresa silang dalawa, basang-basa ng ulan. Walang matutuluyan pero may apoy sa loob ng kanyang dibdib na hindi basta mamamatay. Isang hapon, ulan na likabok at lamig ng pangungulila ang bumalot kay Teresa habang binabagtas ang masikip na eskinita ng Sitio San Juan. Bitbit ang kaunting gamit at pagkain, halos hindi nga siya humihinga habang palapit nga sa barong-barong na tinutuluyan nga ng kanyang mga anak. Ayon kay Aling Marites, doon sila pansamantalang isinilong ng isang matandang kapitbahay matapos silang palayasin ni Aling Rosa. Mahina ang boses, nanginginig. Mga anak, sana tamang sinabi ni Marites. Sana kayo nga ang nandyan. Kumatok nga siya habang kinakabahan, pero puno ng pag-asa. Ilang saglit pa bumukas ang pinto, isang matandang babae, si Aling Dory ang lumabas. Ikaw si Teresa, no? Diyos ko anak, salamat at nakarating ka na rin, halika. Halika't makita mo na sila. Dahan-dahang pumasok si Teresa sa loob madilim, amoy amag at kahirapan. Sa sulok nga, nakatalukbong nga sa kumot ang tatlong bata nang marinig ang boses ni Aling Dory. Sumilip si Lisa. Sumunod si Nico pero si Anton nanatiling nakatalukbong lang. Nanginginig may luha. Lisa, Nico, mga anak ako to si Mama. Sad naman ni Lisa sa mahinang boses at halos hindi makatingin sa ina. Mama? Umiiyak na parang matagal nang pinipigil na saad naman ni Nico. Mama! Mama, dumating ka na po. Buti naman po dahil kailangan ka po namin. Tumakbo nga si Nico at niyakap nga ang ina at kasunod si Lisa pero si Anton, hindi. Sad na nga lamang ni Ate Teresa habang lumalapit dito. Anton anak, ako to si Mama mo. Pero gamit ang mahina at malamig at galit na boses. Bakit ngayon ka lang? Matari na saad nga ni Anton. Nagulat naman si Teresa. Hindi niya to nakikitang mangyayari. Anak, pinilit ko. Araw-araw akong nagtrabaho, lahat ng pera ipinadala ko sa inyo para sa ikabubuti niyo. Umangat nga ang mukha ni Anton dahil may pasa nga sa gilid ng labi niya. Akala mo ba hindi ko alam, Mama? Akala mo hindi ko narinig si Lola Rosa? Sabi po niya iniwan mo na raw kami. Sabi niya wala ka ng balak bumalik. Na may iba ka na raw na ibang pamilya sa bansa. Hindi mo na po kami mahal.
Pautal-utal pa nga, nasambit ng paslit na bata. Napaupo nga sa harap niya si Teresa. Hinawakan ang kamay nito at tumiiyak. Anton, hindi yun totoo. Wala ni isang salita sa sinabi niya ang totoo. Anak, araw-araw kong iniisip ang mga tawa niyo, ang boses niyo kung paano ko kayo mayayakap ulit. Kung alam mo lang ang mga pinagdaanan ko. Binawi nga ni Anton ang kamay niya. Hindi ko na alam kung sino ang totoo, Mama. Wala ka noong sinisigawan kami ni Lola. Wala ka noong hindi kami pinakain. Wala ka po nung sinampal niya si Lisa dahil po sa basag na baso. Wala ka sa lahat eh. Sad pa nga nito, kaya nalyapitan nga si Lisa. Inangat ang kamay may pasa sa likod. Diyos ko, anong klaseng lola ang kayang gawin to? Sabi po ni Lola, kasalanan po namin kung bakit galit siya. Kasi raw, mas pinili mong trabaho kaysa po sa pamilya. Napasigaw na nga lamang si Teresa na pahagulgol nang dahil sa gigil. Hindi, ginawa ko to para sa inyo, para may kinabukasan kayo, para hindi kayo dumanas ng gutom. Hindi ng ganito. Lumapit na nga si Aling Dory, pinatong ang kamay sa balikat ni Teresa para aluin ito. Teresa, may mga gabi silang umiiyak, may mga araw na hindi ko alam kung anong ipapakain ko sa kanila. Pero tiniis nila. Tiniis namin ang importante. Nahanap mo sila, nandito ka na. Kaya mo yan. Tumingin ito kay Anton, nanginginig ang labi. Anak, alam kong galit ka. At may karapatan ka, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi ko kayang iwan kayo ulit. Sa kahit na anong mangyari, pangako. Matagal bago sumagot si Anton, nangingilid ang luha. Gusto ko lang pong makasama ka pero natatakot po akong umasa ulit. Nahabag nga si Teresa, niyakap ang tatlong anak habang lumuluha. Wala nang hahadlang. Wala nang sinungaling na makakagulo sa atin. At sisiguraduhin kung makakamit ninyo ang hustisya. Laban to ng isang ina na niloko, nilamon ng sistema pero bumangon para sa mga anak. Pagkatapos ng yakapan, dumating nga si Dante. Pawisan. Tila hinahanap nga sila. Teresa, mga anak. Lumayo naman si Anton. Tay, iniwan mo rin kami. Umiyak nga si Dante bilang sagot. Hindi ko alam kung paano itatama ang lahat, pero Teresa, hayaan mong bumawi ako. Hindi ko napapayagan si Mama na manakit pa sa kahit na isa sa inyo. Tumingin ng diretsa si Teresa kay Dante. Hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ka, Dante. Pero para sa mga anak natin, maaari tayong magsimulang muli. At ang unang hakbang ay harapin ang halimaw sa buhay natin, si Aling Rosa. Sa loob ng barong-barong ni Aling Dory, tahimik ang paligid ngunit mabigat ang hangin. Isang lamparang gas lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang gitna. Si Teresa, si Dante at ang tatlong bata na sila Anton, Lisa at Nico. Mahigpit nga ang tono, nakatitig kay Dante. Ngayon, Dante, dapat bumawi ka sa mga anak mo. Malabig nga ang tinig na pinipigilan ng galit ni Anton. Tay, tuwing umuulan sinasadya ni Lola Rosa na isara ang bintana at iwan kaming basa. Tapos sasabihin niyang parusa raw yun kasi masama raw kami. Kasi raw iniwan mo kami sa isang babaeng salbahe. Napatras nga at nagulantang si Dante. Anong? Wala akong kaalam-alam. Pumatak naman ang luha ni Lisa at nanginginig ang boses. Isang beses nga po binasag ko po yung platong may tira pa. Hindi ko lang naman po sinasadya, nadulas ako. Pinalo niya po ako sa hita ng kutsara na bakal. 2 araw kong hindi po makalakad ng maayos. Natakot po akong sabihin sa inyo kasi sabi niya, subukan mo lang magsumbong, ibebenta ko kayo sa mga ngalakal. Wala kang nakita? 3 bata, kasama mo sila. Imposible namang hindi sila umiyak, di ba? Napatingin na nga lamang sa lupa si Dante. Nangingilid ang luha. Busy din kasi ako. Nangangarap kasi ako na sana makauwi ka na kaya subsob din ako sa trabaho. Hindi ko din naman nakalaing gagawin yun ni Mama. Dahil nung magkakasama naman tayo dito nung nandito ka pa, okay naman ang lahat. Lumapit halos idikit nga ni Teresa ang mukha kay Dante. Ni minsan ba? Naisip mong tanungin ako mismo? Hindi ka man lang nagtangkang alamin ng kung totoo?
Basta ka nalang naniwala sa ina mo? Saan napunta ang tiwala mo, Anton? Pumapaling nga ang ulo ni Dante. Kasalanan ko. Nadala lang ako. At ang hirap kasi ng long distance. Napahagulgol na nga lamang si Teresa habang yakap ang anak. Ang buong akala ko nasa mabuting kalagayan kayo. Pinilit kong lunukin ang bawat pang-aabuso ng amo ko sa Dubai. Dahil lang akala ko maayos kayo rito, akala ko ligtas kayo. Tumayo nga si Anton at tumitig kay Dante. Tay, hindi pa kami sigurado kung mapapatawad ka namin pero isa lang po ang gusto naming mangyari ngayon. Harapin po si Lola Rosa. Oo, hindi na rin ako mananahimik pa. Ako mismo ang kakaharap sa kanya. At kung kailangan kahit ako pa ang magpatunay laban sa kanya, sa barangay o sa korte. Matatag nga ang tingin ni Teresa. Huwag mong sabihin gusto mong bumawi. Ipakita mo, huwag puro salita. May 3 batang nagdusa. Pati na rin ako nagdusa. Dapat managot siya. Lumapit nga si Dante sa mga anak. Mula ngayon ako nang magbabantay sa inyo. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Hanggat hindi ninyo ako kayang yakapin ulit, mananatili akong nagsisisi. Sa gabing yun walang himala ng kapatawaran, ngunit nagsimulang mabuo ang paninindigan. Sa susunod na araw harapin nga nila si Aling Rosa. Maagang umaga, halos mabuwal nga ang gate sa lakas ng pagbukas ni Teresa. Wala nang pag-alinlangan nagliliyab ang galit sa kanyang dibdib. Kasama niya sila Dante at ang 3 bata. Malalim naman ang paghinga ni Teresa, sumisigaw sa labas ng bahay. Aling Rosa! Lumabas ka dyan! Hindi na kita kayang palampasin pa! Pumailan lang ang katahimikan. Nakataas naman ang kilay ni Aling Rosa na lumabas. Oh, bumalik ka na naman. Anong kailangan mo, ha? Umalingaw-ngaw nga ang sampal na binigay ni Teresa kay Aling Rosa. Wala kang karapatang bastusin ako. Wala kang karapatang sirain ang pamilya ko. Palaban na saad ni Teresa. Napahawak na nga lamang sa pisngi si Aling Rosa. Ako ang walang karapatan? Akong nagpalaki sa mga anak mo habang nasa ibang bansa ka. Lumapit halos magtama ang kanilang mga muka. Nagpakasakit ako sa ibang bansa. Halos mamatay ako. Pero iniisip ko ang mga anak at asawa ko. Sumingit naman si Dante. Ma, tama na. Lahat ng ito kasalanan mo. Pinaniwala mo kung masama si Teresa, ikaw ang sumira ng pamilya natin. Tumawa ng mapait si Aling Rosa. At naniwala ka naman. Isa ka rin siya nga. Kung hindi ako kumilos sana, iniiwan ka na niya at nagpakasarap sa ibang lalaki sa Dubai. Sumigaw naman ng luhaan si Lisa. Lola, bakit mo kami sinaktan? Bakit mo kami ginutom? Akala namin mahal mo kami. Hindi ka, Lola. Ikaw ang halimaw. Lalapit na nga sana ito kay Anton, ngunit hinarangan nga ni Teresa si Rosa. Huwag mo silang lalapitan. Dito ka, harapin mo ako. Nagpupuyos sa galit si Teresa. Inipon mo ang pinadala ko buwan-buwan. Pinalayas mo ang mga anak ko. Ginamit mo ang pangalan ko para siraan ako. Alam mo bang, muntik na akong mawala ng bait sa ibang bansa kakaisip kung paano pa ako makakatulong. Pero ikaw, tunay na traidor. Sumigaw sa Aling Rosa. Kasi wala kang silbing asawa. Malamya, mahina. Kaya kahit kailan hindi ka dapat naging bahagi ng pamilya ko. Saad pa nga nito. Bakit hindi mo ako kinampihan, Dante? Bakit? Lingon naman ni Teresa kay Dante. Lumuhod nga sa harap ni Teresa ito at umiiyak. Patawad, Teresa. Naging duwag ako at mahina. Hindi niyo ako pwedeng alisin. Ako ang may-ari ng bahay na to, wala kayong karapatan. Saad naman ni Aling Rosa. Nilapitan nga ni Teresa si Aling Rosa. Ang lahat ng to ilalaban ko sa barangay. Sa korte, lahat ng to. Pag-aari namin. Pinaghirapan ko sa ibang bansa. Saad nga ni Teresa. Sabay-sabay namang nagsalita ang triplets. Gusto po naming makuha ang hostisya, Inay. Para po sa lahat ng tiniis namin. Pati na rin po para sa inyo. Nagliparan nga ang chismis sa buong barangay. Matapos ang tagpong yun, maraming mata ang nanunood. Ngunit wala nang pakialam si Teresa. Sa gabing yun, hindi pa tapos ang gera. Ngunit nagsimula na ngang magtindig
ang mga sandata ng hustisya. Isang araw, mahina nga ang tinig ni Dante na lumapit nga kay Teresa. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang? Pero lumamig nga ang pakikitungo ni Teresa sa kanyang asawa na hindi man lang sila ipinaglaban. Matagal na ako naghihintay ng usapan, Dante. Pero nung kailangan ko ng sagot, wala ikaw ginawa. Umupo nga sa tabi niya si Dante. Alam kong wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Sa'yo, pero kailangan mong marinig to. Teresa, nagkamali ako. Hindi lang minsan. Pero, alam mo naman na mahal ko kayo, di ba? Napatingin nga sa kanya ang babae. Akala mo sorry lang ang katapat ng lahat? Sorry lang sapat na? Habang ginugutom ang mga anak natin, habang pinalalayas sila ng sariling ina mo? Anong ginawa mo, ha? Napayo ko si Dante. Wala akong lakas nun, gulong-gulo ako. Tumayo nga si Teresa at galit. Hindi ako huminto sa pagtawag sa'yo. Sinadya ng nanay mo na sirain ang SIM card ng anak natin. Pati nung sa'yo, habang mini-message kita, kinokontrol niya. Sinadya niyang putulin ang ugnayan natin at ikaw? Walang tanong-tanong. Iniwan mo ko. Gaano kadali para sa'yo na talikuran ng 7 taon nating sakripisyo? Pati na rin ang mga anak natin. Nilalabanan ni Dante ang pagiyak. Araw-araw ko itong pinagsisisihan, Teresa. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko, kung hindi ako nagpatalo baka buo pa tayo pero wala akong magagawa sa nakaraan. Ang meron lang ako ay heto, ang kasalukuyan. Humihingi ng tawad, lumalaban kahit akala ko huli na. Lumapit si Teresa. Hindi mo ako pinagkatiwalaan, Dante. Kaya sinira mo rin ang tiwala ko. At hindi basta-basta nakukuha ang tiwala. Pinaghihirapan yon. Alam ko Teresa. Kung papayag ka, gusto kong itama ang lahat. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal. Tumango si Teresa. Bahala na. Hindi ko alam. Ayokong mapanood na magdusang anak natin ulit. Umiyak na nga lamang si Dante. Patawad, Teresa, kahit hindi mo ako kayang mahalin ulit. Kahit hindi mo ako patawarin. Kahit mabuo lang tayo. Umiling nga si Teresa. Hindi yan sapat sa ngayon. Hindi dahil mahal pa kita. Kailangan kong hayaan ka ulit. Ang kailangan namin makita kung hanggang saan mo kaya manintigan. Kung hanggang kailan ka magtitiis para makuha ang tiwala ko, ang tiwala namin. Lalaban na ako ngayon para sa anak ko. Nang gabing yun, umalis nga si Dante ng luhaan. Si Teresa naman kahit kinuyumang puot at lungkot, pinilit pagtibayin ang sariling puso. Dahil para sa isang inang minsan nang binali, wala nang lugar sa puso para sa baka. Tanging katotohanan, hustisya, at ang muling pagtayo ang kanyang pinili. This time, pipiliin naman niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak. Samantala sa isang maliit na kanto ng bahay nakaupo si Teresa, malungkot at tila nawala ng lakas. Ang mga mata niya, na minsan puno ng pag-asa, ngayon puno na nga ng luha at pagod. Dumating si Dante, umupo sa tabi niya, ang mga mata puno ng pagsisisi. Ngunit ang mga salitang nais niyang sabihin ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Kung anong nararanasan ko tuwing umaga, tuwing gabi? Kung anong pakiramdam na ang buong buhay ko ay umikot sa pagpapadala ng pera? Pero sa kabila pala ng lahat ng yun, pati pamilya ko, pati ikaw, kinakaligtaan akong sagipin. Isang araw saad nga ni Teresa, nang muling dumalaw nga si Dante sa kanila na may dalang bulaklak at mga tsokolate at pasalubong para sa mga anak nila. Teresa, alam kong hindi ko na kayang ibalik pa yun. Pero walang araw ni hindi kita pinagsisisihan. Umiling na nga lamang si Teresa. Wala kang pagkukulang, Teresa. Akong nagkulang. Ako ang hindi nakinig. Kaya ginagawa ko tong lahat. Saad pa nga nito.
Lumuluha nga si Teresa at parang nahahaplos na nga ang puso niya. Kaya humihingi ako ng tawad. Sana mapatawad mo ko ulit. Binanggit nga ng mahinang tinig ang matay na mumugto. Paano ako magpapatawad kung sa tuwing babangon ako, ang nakikita ko ang mga anak ko na puno ng takot, puno ng sugat at may trauma. Tinutok nga ang mga mata kay Teresa. Ang puso nga ni Dante, tila nadurog. Hindi ko matanggap na ginugol ko ang mga taon ko sa pagiging bulag. Ang gusto ko lang naman mapauwi ka. Kaya ako subsob sa trabaho noon. Naiintindihan kita. Pero tapos na yon at masakit pa rin, Dante. Samantala sa loob ng isang maliit na opisina ng abogado, nakaupo si Teresa. Ang kanyang galit at sakit ay malinaw sa kanyang mukha. Ang abogado niya ay si Attorney Mendoza. Tahimik na nag-aayos nga ng mga dokumento habang ang mga kapitbahay na saksi sa pang-aabuso ni Aling Rosa nakatayo sa tabi niya. Mabigat ang pakiramdam ng lahat sa silid at hindi na nga kayang pigilan pa ni Teresa ang kanyang emosyon. Puno nga ng galit ang boses niya, matalim ang tingin. Attorney, hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko kayang tumahimik na makita ang ginawa niya sa mga anak ko. Gusto kong magsampa ng kaso laban kay Aling Rosa sa lahat ng kasalanang ginawa niya. Tahimik na tumingin nga si Attorney Mendoza kay Teresa. Teresa, naiintindihan ko ang galit mo at tamang desisyon mong lumaban. Pero kailangan nating tiyakin ang mga ebidensya. Kailangan nating sapat na testigo para mapatunayan ang pang-aabuso nito. Kung walang sapat na saksi, mahihirapan tayo. Pagtatapat naman ni Attorney kay Teresa. Testigo? Ang mga anak ko ba hindi sapat na testigo? Mga bata pa sila. Imposible namang gumawa sila ng kwento lang. Si Anton may mga pasasilis at Nico. Halos hindi makatingin sa akin, may trauma. Ano pa bang kailangan kong patunayan? Desperadang saad nga ni Teresa kay Attorney Mendoza. Seryosong tumingin naman si Attorney Mendoza kay Teresa. Nakaramdam nga siya ng pagkamangha sa pagiging palaban ng babae at sa paninindigan nga nito. Tama ka. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa inyo rin. Mahirap ang paghahanap ng hustisya pero kailangan mo ring maging handa. Ang mga pang-aabuso na nangyari ay may malalalim na sugat at hindi madaling magsimula ng laban na ito. Mabilis nga magsalita si Teresa puno ng determinasyon. Hindi ako matatakot, Attorney. Hindi ako titigil hanggang hindi makuha ng mga anak ko ang hustisya na para sa kanila. Hindi ko hahayaan na magpatuloy pa ang kalupitan ng biyanan ko sa kanila. At nagsimula pa ngang mag-brainstorming ang mga kapitbahay na pwede raw silang tumistigo. May mga nagsasabi na nakita raw nila sa Aling Rosa na sinasabihan at dinuduro nga si Anton ng walang kwenta. At si Nico naman daw sinasabihan ng walang silbi. At kung ano-ano pa nga ang pinagsasabi nila. Okay, maghanda ka, Teresa. Ang laban na ito hindi madali. Hindi lang si Aling Rosa ang kalaban mo, kundi pati na rin ang buong sistema na madalas ay hindi madaling magbigay ng hustisya sa mga katulad mo. Pero andito kami para tumulong sa iyo. Masuyang sa adama ni Attorney Mendoza sa babae. Sabay tinapik pa ang likuran nito. Nakaramdam pa nga siya ng kuryente nang mahawakan ng babae. Pero si Teresa, walang ibang hangarin kundi mabigyan ng hustisya ang ginawa sa mga musmus niyang mga anak. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Hanggang hindi nakikita ni Aling Rosa ang mga anak ko na makuha ang hustisya, hindi ako titigil. Saad nga nito. Tutulungan ka namin. Lapit naman ang mga kapitbahay, sabay sabi nga nila kay Teresa. Maraming salamat po. Hindi ko kayang gawin to ng mag-isa. Dahil dito, magsisimula tayo ng laban. Sa huling salita nga ni Teresa, nagsanib puwersang mga saksi. Ang desisyon na pagsampangan ng kaso ay isang hakbang patungo sa hustisya. Isang hakbang na hindi na nga magpapaurong pa. Ang mga sugat nga ni Teresa naging sandata laban
sa mga umaapi. Samantala pagpasok nga ni Teresa sa maliit niyang tindahan, naramdaman niyang may lakas nga siyang hindi pa nararanasan dati. Hindi na siya ang babaeng laging umaasa. Hindi na siya ang Teresa na tahimik na nagtiis. Isang taon ng pagsusumikap sa Dubai, mga pagsubok sa pamilya at mga sakripisyo na puno ng sakit. Lahat ng ito ay nagbunga. Tumayo siya sa harap ng kanyang maliit na negosyo, ang mga mata puno ng tapang at galit. Habang iniisip ni Teresa ang mga hindi malilimutang pangyayari sa buhay, napansin niyang siya'y napagod. Pero sa parehong pagkakataon, naging mas malakas siya. Hindi na siya ang babaeng maghihintay ng tulong kay Dante o kay Aling Rosa. Ang tanging laban na kaya niyang harapin ngayon ay ang para sa mga anak niyang patuloy na lumalaban sa buhay. Binuksan ni Teresa ang mga kahon ng paninda. Nagsimula na siyang magbenta ng gulay, prutas at ilang mga pagkain. Ngunit bago siya makapagtapos ng lahat ng kailangan, narinig niya ang pamilyar na tinig. Pumasok sa tindahan, si Dante, malungkot na naglakad. Teresa, pwede ba tayong mag-usap? Huwag mong gawing ganito ang lahat. Hindi mo na kailangan patagilid na magtulungan. Gusto ko pa rin tumulong sa inyo. Walang emosyon na sa adaman ni Teresa. Hindi mo ba naisip, Dante, kung gaano kabigat ang dinanas ko? Namin, kung gaano kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Sa tingin mo ba, kaya mong gawin yan para sa ina mo? Saad pa nga ng babae. Lumapit nga ng isang hakbang si Dante. Alam kong hindi madali pero kakayanin ko. Mapatunayan ko lang sa'yo na handa akong magbago, na nagsisisi ako sa lahat. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, Dante. Wala kang karapatang magmakaawa. Kung noon kaya kong patawarin ka pero ngayon, hindi pa muna. Teresa, please patawarin mo naman ako. Sad nga nito, sabay may daladalang kung ano-ano nga para kay Teresa at para sa mga anak. Hindi mo nga ako pinagkatiwalaan, nagtiwala ko sa'yo. Pero pinagpalit mo ako sa pangsisira ng nanay mo. Alam kong mali, Teresa. Pero please, wala nang balikan, Dante. Wala na akong pakailam ko anong mangyayari sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay ang mga anak ko. Tumahimik na nga lamang si Dante. Bakit ganito ka katigas sa akin? Ano, matigas? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Dante. Ikaw nga, naging matigas sa akin nung sinusubukan kitang kontakin. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tumindi, ngunit si Teresa ay hindi na alintana. Nagsimula na siyang magsimula ng isang bagong buhay at hindi na siya ang babaeng maghihintay na lang. Pinilit niyang tapusin ang lahat ng hindi pagkakasunduan kay Dante at ginawa niya ito sa paraang kayang magpatibay sa kanya. Habang patuloy na bumangon si Teresa, ang tindahan ay nagsilbing simbolo ng kanyang lakas. Sa bawat paninda na inilalagay niya, sa bawat hakbang na nilalakad niya, ipinapakita niya na ang laban ng ina ay hindi matitinag. Isang araw, may dumaan na kapitbahay na tumigil sa tindahan. Siya'y si Aling Concha na palaging may alam sa nangyayari sa buong barangay. Tinuturo nga ni Aling Concha ang paninda ni Teresa. Teresa, mabuti at meron ka ng negosyo. Huwag mong kalimutan hindi pa tapos ang laban mo. Aling Concha, hindi ko na kailangan magpatuloy pa sa pakikisalamuha sa kanila. Ang laban ko ay hindi para sa kanila. Ang laban ko para sa mga anak ko. Tapos na ang lahat. Hindi ko na kailangan ng approval nila. Saad nga nito, habang pinag-uusapan nga nila, ang mga kaibigan ni Teresa na mismong nang na-judge sa kanya at nanlalait dahil sa ginagawa nga niyang panlaban, sabihanan niya, "Ay naku, mabuti na lang at malakas ka, Teresa. Pero mag-ingat ka pa rin. Ang mga tao na tulad ni Aling Rosa, hindi natatapos sa ganito lang.
Napakaitim ng budhi nun eh. Wala na akong kinakatakutan paling. Concha, hindi na akong babaeng palaging takot sa kanya. Ngayon, ako nang mamamahala sa buhay ko at hindi ko na sila papayagang sirain pa kami. Matapang na saad nito. Pero sa paglipas nga ng panahon, habang kumikilos nga sila para sa magiging kaso nga ni Aling Rosa, unti-unti rin namang nagpaparamdam si Attorney Johnny Mendoza kay Teresa. Tila yumayabong nga ang kanyang love life. Pero para sa kanya, hindi nga niya priority ito. Ganon din si Dante sa kanya. Lagi nga siyang sinusuyo. Pero masyado pang maraming ginagawa si Teresa para harapin ang kanyang buhay pag-ibig. Ang focus niya ngayon ay ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Siguro kailangan matapos muna ang kanyang mga problema para unahin muli ang pag-ibigan nila ng kung sino man. Lumakas pa ang loob ni Teresa. Ang kanyang laban ay hindi lang para sa mga anak niyang matagal nang nawalan ng ngiti, kundi para sa sarili niyang kalayaan at dignidad. Pinili niyang magtayo ng buhay mula sa wala, at ito ang unang hakbang sa kanyang mas matibay na kinabukasan. Ang laban ng ina ay hindi lamang para sa anak, kundi para sa kanyang pagkatao, para sa muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Gabi na nang maglakad pa uwi si Teresa mula sa tindahan. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat mula sa nakaraan. Pero nang pumasok siya sa bahay, nakita niyang nandoon si Dante. Muling nabuhay sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga masasayang sandali, pati na rin ang sakit at pagkatalo. Tumayo si Dante mula sa sofa at naglakad papalapit muli kay Teresa. Sinusubukan pa rin kuhanin ang loob niya. Teresa, matagal nang walang kulay ang buhay ko. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang makita kang lumayo sa akin. Sa mga anak natin. Ako nang nagkamali pero sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ng lahat. Tumingin kay Dante ito. Ang puso niya ay tumalon pero ayaw niyang pansinin yun. Bakit kahit may nagpaparamdam sa kanyang iba, ay ang asawa pa rin niya na hindi nagtiwala sa kanya ang tinitibok ng puso niya? Dante, matagal ko nang tinalikuran ng pangako mo. Masyado ako nasaktan. Hindi ko alam kung paano pa kita mapapatawad o kung kaya ko pa bang magtiwala. Naglakad pa palapit nga ito at sobrang lapit nga ng mukha ni Dante sa mukha ni Teresa at napalunok na nga lamang ito. Hindi mo na ba talaga ako kayang patawarin? Hindi mo ba nakikita? Wala akong ibang hangarin kundi ang makasama ko ulit. Miss na kita. Pwede bang magsama tayo ulit? Sobra nga ang kabog ng dibdib ni Teresa. Umiwas na nga lamang siya ng tingin. Kahit nga parang naaakit na siya. Hindi ko alam, Dante. Nagulo mo na ang lahat eh. Ang mga pangarap ko, ang mga anak natin, lahat ng pinag-usapan natin na plano natin nawasak. Teresa, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Isang gabi lang. Sana maging tapat tayo sa ating nararamdaman. Parang hindi ko na kaya eh. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, gusto ko magkasama naman tayo. Para kay Teresa ay parang double meaning nga ang sinasabi nito at parang nanigas nga siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi kita sasaktan, Teresa. Hindi na kita iiwan. Sana lang bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ipakita na nagbago na talaga ako. Saad nga nito, sabay nilapit na nga niya ng tuluyan ng kanyang labi sa labi ni Teresa at hinalikan nito ng masuyo. Nung una nga tinutulak pa nga siya ni Teresa, pero wala na nga siyang nagawa pa dahil naramdaman nga niya ang determinasyon ni Dante at ang passionate na halik na binigay nga nito sa kanya at tila nadala na nga lamang siya. Pagkatapos nga ng halikan yun, na tila puno ng pagmamahal. I'm sorry, Teresa. I'm sorry. Sumubsob na nga lamang si Dante sa palad niya dahil mali na pilitin nga niya si Teresa.
sa ayaw ngang gawin ng babae. Umupo lang naman si Teresa sa isang sulok ng sala. Ang dibdib niya ay mabigat, pero sa unang pagkakataon nakaramdam muli siya ng kulay ng buhay niya na pinaramdam nga ni Dante na karapat-dapat pa rin siyang mahalin at alagaan. Ngayon, ang tagal-tagal na nga niyang lumalaban para sa kanyang anak, para kay Dante at para sa kanyang pamilya. Nang muli siyang halikan ni Dante ay parang naramdaman niya ang muli niyang importansya bilang babae. Malalim na nga lamang itong huminga. Dante, binigay ko ng lahat sa'yo. Ang katawan ko ang pangarap ko pero halos walang matira. Ngayon, binubuo ko muna ang sarili ko. Sa mga salitang yun, isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Naramdaman ni Dante ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. At si Teresa nga, ang bighati ng kanyang puso ay nagdesisyon na magpatuloy muna mag-isa. Umalis na nga muna si Teresa na walang lingon-lingon. Iniwan ng isang Dante na naglalakad patagilid, puno ng hinagpis at pagnanasa. Ang gabi na iyon ay puno ng mga hindi nasabi, mga tanong at mga pusong sugatang pareho. Ang mga pagsubok ay patuloy, ngunit ang laban ng buhay ay nagpatuloy sa isang mas bagong anyo. Hindi na si Teresa ang babaeng naghintay ng tulong. Isa na siyang mandirigma, handa na muling magsimula. Kahit na walang kasiguraduhan sa hinaharap, si Dante ay umupo sa isang sulok ng bahay, nakatingin sa mga larawan ng mga anak nila ni Teresa, kasama sa mga alaala ang mga masayang sandali, ngunit pati na rin ang kabiguan ng kanyang mga desisyon at ang matinding kasalanan niya kay Teresa. Isang linggo matapos ang pagkatalo sa laban sa pagitan nila ng kanyang ina, nagdesisyon siyang lumayas mula sa bahay nila, iniwan ang lahat para patunayan na kaya niyang magbago, hindi lang para sa pamilya niya, kundi para kay Teresa. Pero hindi nga akalain ni Dante na magkakaroon pa pala siya ng kaagaw sa puso ni Teresa. Walang iba kundi si Attorney Johnny Mendoza. Dahil isang araw, nag-effort nga si Attorney na bumisita kila Teresa. Kinukuha din niya ang loob ng triplets. Ngayon kausap nga niya si Teresa tungkol sa kaso. At pagkatapos nga nun, binigay na nga niya ang regalo nito para sa babae at para nga sa triplets. Attorney, sobra-sobra naman po ata tong pag-effort nyo. Dapat po kami na lang po na kliyente nyo ang pumunta sa opisina nyo eh. Pero dinayo nyo po kami dito. Nagtatakang saad nga ni Teresa. Nagulat nga siya nang biglang hawakan ni Attorney Johnny ang kamay ni Teresa. Teresa, I admire you so much. At pati na rin ang triplets na palapit na rin sa akin dahil dinadala mo sila sa opisina. And I think walang namang problema sa akin kung may mga anak ka na. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Teresa dahil habang nilalapit ni Attorney ang sarili niya kay Teresa ay pakiramdam ng babae, nagtataksil siya kay Dante. At doon nga niya parang mas namimiss ang kanyang dating asawa, ang dati nilang samahan na puno ng pag-iibigan, ng pangarap at tiwala sa isa't isa. Samantala, hindi pa rin nila pinabayaan ang magiging kaso ni Aling Rosa. Pero nagkunwari sa Aling Rosa na may sakit sa buong barangay. Umaasa na gagamitin ito para mapatahimik ang galit na puso ng lahat, lalo na si Teresa. Isang linggo ang nakalipas mula nang magpanggap nga siyang mahina at walang kalaban-laban. Pinagsama-sama niya ang mga kapitbahay sa kanyang bahay, nagpapakita ng paminsan-minsang sakit at paghihirap. Ngunit sa likod ng mga luhat kawawang itsura, patuloy pa pala ang kanyang masasamang plano. Isang hapon dumating si Teresa at ang kanyang mga anak sa harap ng bahay ni Aling Rosa.
Ang mga tao sa kanto nagsama-sama nagmamasid kung anong mangyayari. Sinadyang tinawag nga ni Aling Rosa ang atensyon ni Teresa. Umaasang lalapit nga ito para magmakaawa. Nagkunwaring mahina nga si Aling Rosa. Teresa, ano ba namang nangyari sa'yo? Alam kong malalim ang galit mo sa akin pero hindi ko na kayang makita ang sarili ko. Sa ganitong kalagayan, matanda na ako, may sakit. Malapit na akong mawalan ng lakas. Anak, kung kaya mo lang akong patawarin. Pero umiling nga si Teresa. Tinitigan si Aling Rosa ng matalim. Sakit, Aling Rosa? Hindi ba't ikaw ang unang nagbigay sa amin nun? Sa buhay namin. Naging bulag ka sa mga kasinungalingan mo. Nagpanggap nga na naglalapit nga ng kamay sa Aling Rosa habang nakikinig. Patawarin mo ko, Teresa. Alam kong marami akong pagkakamali pero sana bilang ina, maintindihan mo na ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya. Para sa anak ko. Mahal ko sila. Binitawan naman ni Teresa ang kanyang kamay. Para sa pamilya? Para sa pamilya mo? Kung ganun, bakit ang unang ginawa mo ay sirain kami? Saan ang pagmamahal ang sinasabi mo? At hindi mo ba pamilya? Ang triplets? Ako? Hindi mo ba ako tinuturing na pamilya? Wala kang karapatang magpakumbaba at magmakaawa. Biglang isang kapitbahay ang sumingit mula sa likuran ni Teresa. Dala ang mga dokumento at ebidensyang nagsisilbing patunay ng mga krimen ni Aling Rosa. Ang mga tao sa kanto ay nagsimula ng magtipon-tipon, tinitignan nga ni si Aling Rosa na may galit sa mga mata. Isinalaysay nga ng mga ito ang tungkol kay Aling Rosa. Aling Rosa, alam namin ang lahat. Ang mga perang pinapadala sa inyo ni Teresa, itinatago mo lang, ipinagpalit mo ang pamilya para sa sariling interes. Lahat tayo, naririnig ang mga kwento tungkol sa mga pambabastos mo sa mga bata. Kung iniisip mo magtatagumpay ka dahil sa pagpapanggap mong mahina ka, nagkakamali ka. Hindi na ako papayag na maging biktima ng kalokohan mo, Aling Rosa. Ang anak ko ay hindi na magiging kasangkapan sa mga plano mo. Matapang saad nga ni Teresa. Nagpumiglas nga si Aling Rosa. Hindi mo na ako kayang patawarin? Pero anong balak mo, ha? Hindi ko na kailangan ng kasinungalingan mo, Aling Rosa. Ang bawat laban na ginawa mo sa akin babalik sa'yo at hihigpitan ko pa. Ipinaglalaban ko ang aking pamilya, ang aking anak. Hindi ko na kaya to. Saad nga ni Aling Rosa. Kagagawan mo yan sa sarili mo. Kung naging mabait ka lang sana. Kasama ka sana sa pag-angat namin. Ngayon nga na nakakabangon na kami at umuokay ng negosyo namin. Saka ka nagmamakaawa na ganyan? At pinapakita kunwari na nagsisisi ka? Pati ang mga anak ko. Salip na mapanatili ang pamilya ko, ikaw ang nagwasak sa lahat ng meron kami. Kaya ngayon, hindi mo deserve na makasama kami sa ginhawa. Teresa, anak, anong nangyari sa atin? Alam ko lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa mga anak mo. Hindi kayang suklian ng isang tawad. Pero gusto ko lang na maramdaman mong tunay ako nagsisisi. Hindi ko alam kung paano ko babawiin. Lahat ng galit ko ibinuhos ko sa inyo, patawarin mo ko. Saad nga ni Aling Rosa, habang si Teresa nakatayo nga sa gitna ng silid. Hindi siya tumitingin kay Aling Rosa. Ang malamig na hangin nga, na pumapailan lang sa paligid ng mga tao, nagbigay buhay nga sa katahimikan ng kanyang galit. Luha pagsisisi?
Hindi ko alam kung anong klaseng pagsisisi yan, Aling Rosa. Ang nararamdaman ko lang ngayon ay hindi awa, kundi takot. Hindi lahat ng luha ay tunay. Minsan takot lang yan sa karma. Takot sa kaparusahan. At hindi dahil sa ginawa niya. Ang mga salitang yun ay tumagos nga sa hangin. Ang bawat pantig ni Teresa ay parang tinutuklaw sa Aling Rosa. Binabalikan ng mga taon ng pagsasakripisyo at pagdurusa. Sa kabila ng mga luha ni Aling Rosa, walang nagpapakita ng sinseridad sa mga mata ni Teresa. Teresa anak, hindi ko na kayang mag-isa. Wala akong magawa, ikaw lang ang natira sa buhay ko. Kayo ni Dante, kayo ng mga apo ko. Wala kang natira dahil sa kasalanan mo. Walang silbi ang iyong mga salitang pagsisisi kung ginamit mo lang ang lahat ng tao sa paligid mo para sa pansarili mong interes. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung anong klase ng pagsisisi yan, pero hindi ko yan matatanggap. Bumuntong hininga si Teresa. Naramdaman ang bigat ng mga emosyon sa kanyang dibdib. Ang mga kalungkutan na sinikap nga niyang itago, tumagos sa kanyang mga mata, dahil kahit papaano may puso pa rin naman siya. Lumuhod nga si Aling Rosa. Pero nang papatayuin na nga sana ni Teresa si Aling Rosa, may masamang binabalak pala ang babae dahil may hawak pala itong patalim. At akmang tatayo na nga sana si Aling Rosa para daliin nga si Teresa nang biglang pumagit na nga si Dante. Lahat ay nagulat. Lahat ay nagsasalita ng may galit sa boses dahil sa huli pinili pa rin gumawa ng masama ni Aling Rosa. Hinawakan nga ng mga lalaking kapitbahay nila si Aling Rosa para pigilan, pero huli na ang lahat dahil naibaon na nga ni Aling Rosa ang kanyang hawak sa likod ni Dante. Samantalang si Dante naman nakayakap lamang kay Teresa. Si Teresa nga nanginginig habang hawak ang likuran ng lalaki. Tila pinipigilan ng dugo na tumarak nga sa likod nito. Dante, bakit mo ginawa yun? Naluluha na nga nasigaw nga tiyak ni Teresa. Mahal kita, Teresa. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Saad nga ni Dante. Kung ano-ano pa nga ang ginawa ni Teresa para lamang mailigtas nga si Dante. Mabuti na nga lamang at maraming nagtulong-tulong para maidala nga kaagad si Dante sa ospital. At naagapan naman ang nangyari sa kanya. Dito napatunayan nga ni Teresa. Natakot pa rin pala siyang mawala ang kanyang dating asawa sa kanya. Ang totoo niyan, asawa pa rin naman niya si Dante. Dahil kasal pa rin naman talaga sila. Pinabalak na nga niyang pagpirmahin dati ng annulment paper ang kanyang asawa. Pero nangyari nga ito at napatunayan niya na sincere nga si Dante sa pagsisisi niya at kahit buhay nga niya, handa niyang itaya para sa kanila ng kanyang anak. Para sa kanya. Hindi na nga itinuloy ni Teresa pa ang pag-file ng annulment o pagpapapirma nga sa lalaki. Bagkus sinalagaan na nga lamang niya ito habang nasa ospital sila, habang kasama rin niya ang triplets na nag-aalaga kay Dante. Naramdaman nga ni Teresa nang dahil sa nangyari na sincere nga si Dante. Wala namang pagsigla ng saya nga ni Dante nang makita nga na kumpleto nga ang kanilang pamilya. Nagtutulong-tulong nga hanggang sa gumaling siya. Habang nagmemerienda nga ang triplets kasama nga ang kaibigan ni Teresa sa kantin ng ospital, naiwan na nga lamang ang mag-asawa sa room nga ni Dante. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Teresa. Teresa, maraming salamat sa ginagawa mo ngayon. Maraming salamat dahil hinayaan mo akong makasama ang triplets. Sa mga panahon na akala ko mawawala na ako sa mundo. Saad pa ni Dante. Huwag mo nga sabihin yan. Kundi, sige ka, mas lalong hindi kita mapapatawad. Bakit ba kasi ginawa mo yun ha? Nag-aalala lang saad nga ni Teresa. Napangiti naman si Dante. Ay, sabi ko na nga ba concerned ka pa rin sa akin eh. Mahal mo pa rin ako, 'di ba? Panunuyo pa nga ng lalaki kay Teresa. Umirap na nga lamang si Teresa.
Huwag mo nga akong ginaganyan. Alam mo, halos himatayin ako nang dahil sa nangyari sa'yo. Huwag mo nang uulitin ulit yun Alam mo namang matapang na ako ngayon, kaya ko ang sarili ko. Saad ni Teresa. Dapat lang naman tong nangyari sa akin Kailangan kong isakripisyo ang sarili ko nang dahil sa mga pagkakamali ko dati. At kahit paulit-ulit pang mangyari yon, gagawin ko pa rin yon para iligtas kayo. Para maging safe ang mga anak natin. Gagawin kong lahat para sa inyo. Kaya nga nang sabi ko, nagsisisi na talaga ako sa mga ginawa ko. At pati buhay ko kaya kong ialay para sa inyo. Madamdaming saad nga ng lalaki. Naluluhan na nga si Teresa nang makita niya ang itsura ng lalaki habang sinasabi yon. Samantala, pinagpatuloy nga ni Dante ang pagpapagaling sa tahanan nila. Ngayon buo na nga sila at magkakasama sa isang bubong. Samantala ang unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga anak ni Teresa, puno pa rin ng tensyon. Habang naglalakad patungo sa paaralan ng mga triplets na sina Anton, Lisa at Nico, makikita nga sa kanilang mga mata ang takot at hindi pagkatiwala sa paligid. Naramdaman ni Teresa ang bigat sa kanyang puso habang nakikita ang trauma sa kanyang mga anak. Na para bang kahit na nagsakripisyo siya at si Dante para sa kanilang kaligtasan, ang takot ng mga bata hindi pa rin nawawala. Ang takot nila bunga ng mga taon ng pang-aabuso, hindi lang ni Aling Rosa. Habang pinipilit ngumiti sa mga anak, dahan-dahang inakbayan nga nito si Anton. Anak, hindi na tayo kailangan magtago pa o matakot. Ang bawat hakbang natin patungo sa eskwela ngayon, simbolo ng lakas natin. Kung dumaan tayo sa hirap, mas malakas tayo ngayon, mas matatag. Mama, natatakot po ako yung mga sinabi po ni Lola na kami daw po ang dahilan kung bakit po nagkagulo ang lahat. At kaya daw po niya ginawa yung bad deeds niya dahil daw po sa amin. Umiling-iling si Teresa, kumuyom ang mga kamay. Hindi mo kasalanan, anak. Hindi niyo kasalanan. Huwag mong isipin na kayo ang dahilan ng lahat ng nangyari. Ang tangi namang talagang may kasalanan nito ay si Aling Rosa. Mabuting anak kayo at hindi namin kayo pababayaan kaya huwag na kayong matakot. Naglakad naman si Lisa. Mami, hindi po ba kami magaganyan? Magpakailanman yung lagi pong nagtatago, lagi pong takot. Lumapit ito kay Lisa, hinawakan ng kanyang muka, pinunasan ng mga luha. Hindi anak, hindi na. Hindi na tayo magiging takot pa. Kahit nasaktan tayo, matututo tayong magpatawad at bumangon, pero higit sa lahat, matututo tayong magpakatatag. At mas magtiwala sa may kapal, kay Papa God. Kung wala ang lola niyo, matututo tayo kung paano magtulungan, magkaisa at magmahalan bilang isang pamilya. At sana wag na rin kayong magalit sa papa niyo at matakot, ha? Dahil nalaman niyo naman ang ginawa niya para sa atin. Niligtas niya tayo. Si Nico naman tahimik lamang, tinignan si Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng katanungan, ngunit hindi na nga niya maipahayag ang nararamdaman. Hindi rin siya sigurado kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa lahat ng mga nangyari, siya ang tila pinakamasakit na apektado. Pumigil sa luha, mahina ngunit matalim ang tinig ni Nico. Mama, paano po kung may mangyari na naman po sa atin? Paano po kung hindi na tayo magsama-sama? Umupo sa tabi ni Nico si Teresa, nagsimulang magkwento ng kanilang mga pinagmulan at kanilang mga pangarap na binuo nila ni Dante. Nico anak, walang makakapag-iwalay sa atin. Kung may magpapasakit man, magtutulungan na tayo. Hindi na alis si Mama ang buhay natin ngayon. Hindi na tulad ng dati. Hindi natin kailangan matakot pa. Dahil tayo ang magtataguyod ng sarili nating pamilya. Hindi na tayo papayag na may mangyari sa atin. Lalo ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kailangan nating palakasin ang loob natin para sa isa't isa. At andyan na rin ang tatay nyo. Habang nakikinig ang mga bata, nakaramdam sila ng bagyang pagkalinga.
Hindi nila lubos na intindihan ang lahat, ngunit sa mga salitang yun ni Teresa, naramdaman nila na may pag-asa pa. Masakit, mahirap, ngunit hindi imposibleng magbago. Pagdating nila sa paaralan, naiwan ang mga bata sa harap ng pinto. Ang bawat isa ay may mga alalahanin. Hindi pa rin makalimutan ang mga salitang binitawan sa kanila ng mga kamag-aral na nagbubulong-bulungan, mga tao na hindi nga nila alam ang nangyari sa pamilya nila pero puno ng panghuhusga. Mama, bakit po sila tumitingin sa akin ng ganon? Huwag mong intindihin ang tingin nila. Nandyan ako at nandyan si Lisa at Nico at ang tatay nyo. Magkakaroon tayo ng maraming magagandang araw, anak. Lumapit si Teresa kay Lisa. Mama, pakisabi po sa teacher na magtulungan po kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang kayo ang may mga sugat. Kaya kayang-kaya ninyong mapagtagumpayan. Kahit na hinuhusgahan tayo ng tao, lahat ng nangyayari may dahilan. Yan ang isipin nyo. At kung mahirap man ang dinanas natin, matututo tayo sa mga aral na dala nito. At mas magiging matatag. Sa mga sandaling yun naramdaman ng mga bata na may isang mahalagang bagay na hindi nila kayang bitawan. Ang pagmamahal ng kanilang ina na siyang nagbigay nga sa kanila ng lakas upang patuloy na maglakad sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit ang mga takot at trauma, matagal mang mawala pero magsisilbing lakas naman sa kanilang mga pagbangon. Tandaan nyo, hindi kami titigil. Hindi ko kayo pababayaan. Ang mga anak ni Teresa bagamat puno nga ng takot at duda, naglakad patungo sa kanilang mga klase. Dala ang mga pangarap at aral mula kay Teresa. Ang pamilya ay nagsimulang maghilom, unti-unti, hindi madali, ngunit sa bawat hakbang ng triplets, sa bawat tinig ni Teresa na nagmumula sa pusong walang kapantay na pagmamahal, nagkaroon ng muling pag-asa. Isang pag-asang tanging ang isang ina ang kayang magbigay. Ang araw na iyon ay puno ng emosyon. Nagkita sina Teresa at Dante sa harap ng isang maliit na kafe sa bayan. Habang naglalakad patungo sa isa't isa, ramdam ni Teresa ang bigat sa dibdib. Parang muling bumangon ang lahat ng mga sakit, tanong, at mga bagay na hindi pa nasasabi. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadali, hindi siya nagtakip ng mga sugat. May bagong simula na parang nag-aanyaya sa kanila. At habang nasa bahay sila Teresa at Dante, sila lamang dahil sa eskwelahan nga ang kanilang mga anak. Nag-heart-to-heart talk sila habang nagkakatinginan sa isa't isa. Sa sandaling yun parang nagsimula na magbukas ang mga pinto ng kanilang puso. Hindi pa rin lahat ng sugat gumaling, pero may pagkakataon ng pananabik, isang pagkakataon para magbago, isang pagkakataon para muling magsimula. Dahil sa matinding damdamin na bumabalot sa kanila, unti-unting naglakad si Dante patungo kay Teresa. Walang salitang binitawan, ngunit ang mga kamay niya ay dahan-dahang lumapit sa kanyang balikat. Si Teresa, bagamat may kalungkutan sa kanyang mata, hindi rin napigilan ng sarili. Nang magtamang kanilang mga mata, isang malalim na pagnanasa, pagnanais na magpatuloy, at pag-asa ang sumiklab nga sa kanila. Kung magbabalik tayo, hindi ito magiging madali. Hindi ito magiging kasing bilis ng gusto natin. Pangako, Teresa. Pangako, gagawin ko talaga ang best ko. Saad nga muli ni Dante. Sa sandaling yun, nagyakap silang dalawa, hindi bilang mag-asawa na dati nilang kilala kundi bilang mga tao na naglalakbay patungo sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng tanong, pero puno rin ng pag-asa at pagkakataon para magbago. Sa pagyakap nilang yon parehong nadama na may bagong buhay na nagsimula. Ang mga sugat ay hindi agad gagaling, pero ang mga hakbang na ginawa nila sa gabing yun ay naging unang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata, walang mga salita ang ipinagpalit pa. Ngunit ang init ng kanilang mga katawan ay nagsimulang magbigay
ng liwanag sa madilim na silid ng kanilang mga puso. Si Teresa kahit na may pagdududa at takot ay napagod na rin sa pagpapasa ng mga bigat ng nakaraan. Si Dante naman bagamat pinuno ng pagsisisi, natutunan ng tunay na halaga ng pagpapatawad. Hindi pa ganap ang kanilang paghilom ngunit nagsimula silang maglakad sa landas ng bagong simula. Nagdadala ng mga aral mula sa nakaraan at pagnanais ng isang mas maliwanag na hinaharap. Sana wag na tayong magkamali muli. Saad nga ni Teresa habang nakayakap sa kanya si Dante at nakadantay naman sa braso ng lalaki ito. Hindi ko nagagawin yan, Teresa. Pangako. At wala na rin tayong dapat ikatakot pa dahil sa wakas, pinagbabayaran na rin ng ina kong lahat ng ginawa niya. Deserve niya yon. At ngayon naman deserve nating maging masaya at mamuhay na walang takot at walang pangamba. Ang kanilang mga hakbang ay naging sabay at bagamat hindi pa sila ganap na magkasama, nagsimula na ang isang bagong yugto ng pagpapatawad, paglaya, at ang hindi pa nasusukat na lakas ng kanilang pamilya. Sumikat ang araw na may dalang panibagong simula para sa pamilya ni Teresa. Pero kahit may liwanag na, hindi pa rin nawawala ang mga alaala ng nakaraan. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng buhay nila. Ang pagbabalik nila bilang isang pamilya ay parang himala. Hindi man perpekto, pero matibay. Isang gabi, nagtipo ng buong pamilya sa bahay. Si Teresa, hindi na nahihiyang ipakita ang sakit na pinagdaanan. Sa halip, nakatayo siya bilang isang matatag na ina, isang babaeng alam na ang kanyang halaga at kung anong direksyon ang gusto niyang tahakin. Kasama si Dante, Anton, Liza at Nico, nag-usap silang magkakapamilya. Totoo, bukas at sama-samang harapin ang mga susunod na hakbang. Isang araw nga lumapit si Anton kay Teresa. Bigla nga itong nagtanong, Mama, iiwan mo pa rin ba kami? Hindi na ba po ba kami mapupunta sa ibang tao? Niyakap ni Teresa si Anton ng mahigpit at sabing sa matatag na boses, Hindi na anak, hindi ko na kayo iiwan, hindi ko na hayaang masaktan pa kayo. Ako ang magiging sandalan nyo at ang tatay nyo, tutulungan akong alagaan kayo. Lumuhod sa harap nila si Dante. May luha sa mata. Anton, Liza, Nico, hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Madami akong pagkakamali pero pangako ko sa inyo mula ngayon, hindi ko na kayo pababayaan pa. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama. Tumayo si Liza at tinitigan si Dante ng diretsyo. Paano kung masaktan ulit kami? Alam kong hindi sapat ang pangako, pero magtiwala lang kayo sa akin ngayon. Tumayo sa gitna si Teresa at tinignan ng mga anak ng buong tapang. Ito ang pamilya ko. Hindi kami perpekto pero gusto kong lumaban. Hindi lang para kay Dante kundi para sa inyong magkakapatid. Kayo ang dahilan ng lakas ko. Hinawakan ni Dante ang mga anak, puno ng pag-asa sa mata. Lalaban tayo ng magkakasama. Ano man ang dumating, hindi ko na kayo iiwan pa. Bahagyang umiti si Anton. Tatay, mama, basta magkasama tayo. Pamilya pa rin tayo, di ba? Oo naman anak. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Tumingin si Dante kay Teresa. May halong pangako ang boses. Mahal kita, Teresa. Alam kong mahirap to pero susuportahan kita. Magtutulungan tayo sa bawat hakbang. Tumingin kay Dante si Teresa ngayon may bagong pag-asa sa mata. Sa bawat hakbang magkasama na tayo. At habang tumatagal na matututo tayong maging mas matibay. Lalo na ngayon, na mukhang lumalago na ang negosyo natin. Sa kabila ng mga paghihirap o pagsubok na naranasan natin, at heto naman, marami namang blessings ang dumadating. Sabi nga nila, there is always a rainbow after the rain. Nagkatinginan nga silang lahat
At sa gabing yon kahit may takot at hindi paganap, ang paghilom nagsimula na ulit silang magtiwala. Hindi man perpektong pamilya nila, pero ang pagkabuo muli nila, nagsilbing liwanag sa mga susunod na hakbang na tatahakin nila. Si Teresa na dati ay parang nawawala ngayon matatag na. Si Dante na minsang nagpabaya ay handa ng baguhin ang sarili. At ang mga anak nila, unti-unting bumabalik ang tiwala, hindi dahil sa mga salita kundi sa mga gawa. Mabilis na lumipas ang mga taon at heto sila ngayon, nagse-celebrate na sila Dante at Teresa ng 10th year wedding anniversary nila. Pinili nilang mag-celebrate sa orphanage kung saan nandoon ang mga batang musmus na hindi na panindigan ng kanilang mga magulang. Imbes na mag-celebrate, na sila lamang pinili nilang mag-celebrate at magbigay nga ng blessings sa ibang tao dahil sa paglago ng kanilang negosyo at dahil sa mga natatanggap nga nilang blessings mula sa Panginoon. Dahil ngayon, nakaangat-angat na rin sa wakas sa buhay sila Teresa at Dante at hindi na nila muling kailangan pang mawalay sa isa't isa. Nangako sila, pati na nga rin ang kanilang mga anak na tutulong sila sa mga taong nangangailangan, sa mga batang nangangailangan sa abot ng kanilang makakaya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Dante at Teresa. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Helen Morillo, Liliano Bebe, Pasita Eliazar, Raquel Magno, Maria Teresa Sabido, Maria Fe Maguliado, Lucy Mangoliado, Flor Cabrera, Merlita Cabida, Wendy Goto, Presbyteros Rose, Timberly Abagonon, Jean Debes, Elvi Candoantol, Sapphire, Habi Balagunsay, Kidim Tess, Presbyteros Rose, Geraldine De Jesus, Teodora Santos, Josefa Juana, Timberly Abagon, Dina Mayol, Flordet, Remedios, Senen Orzame, Lorna Mary Tauring, Rebecca Tezuka, Imelda Forteza, Merlilyn Linli Marilu Gulmatico, Epifania Deo Cares, Carmencita Falcon, Virginia Malasan, Cleo Waling, Ara Adhani, Teresita Schmid, Marianita Saltarin, Corazon, Victoria Pareha, Batang Ibunan, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH.